Isang matinding pagharap sa pagitan ni Dodong Kulot at ng matandang manananggal. At ito din ang kanyang una at dati nang nakaharap ng binata sa kanyang unang pagtitinda ng balot. Nasa huli ay kanya itong nabigyan ng matinding katapusan sa pamamagitan ng pagbuhos ng asin at suka sa naiwang kalahating katawan na nakakubli sa ilalim ng puno. Nakalaunan ay lumipad itong papalayo sa kadahilanan na gawang mabuhusan ng binatang si Dodong ang kalahating katawan ng manananggal. Binuhusan niya ito ng sangkaterbang suka na naglalaman ng sandamakmak na sili. At gamit ang bungkos ng dalang asin na nagmula sa kanyang sisidlan ng balot at iniabot naman ito ni Mang Goryo. At buong galak niya itong binudburan hanggang sa ito ay mawalan ng buhay. Samantala, sa may dako pa roon, kung saan naninirahan ang isang mag-anak, isang pagtangis ang pumapailan lang na nagmumula sa isang nagdadalamhating dalaga. Inay! Inay! Sinabi ko na huwag na natin ituloy. Inay! Mananagot ang lalaking yon. Hindi dito matatapos ang lahat. Inay! Sa bahay naman ni Mang Pekto, hindi maawat sa pagwawala si Dodong Kulot. Galit na galit ito. Gigil na gigil. Habang hawak sa magkabilaang kamay ni Mang Goryo at Mang Pekto. Habang tumatawa sa harapan nito ang nakangisi ng nakakaloko na si Mang Estong. Hawak ang isang makinang na metal. Wag po, maawa na kayo. Masakit yan. Mag-Estong naman eh. Wag, uy. Mang Goryo, Mang Pekto, baka naman pwede natin pag-usapan to. Pakiusap, uy. Manimik ka! Singhal ng lalaking si Mang Estong. Matagal ko nang gustong gawin to eh. Maraming salamat, Major. At matitighaw na ang aking pagkasabik sa tina musika sa aking tenga. Mga sigaw ng sakit, mga... Bilisan mo na dyan! At madami pa akong gagawin. Ito naman tong batang to. Napakalikot. Umayos ka nga. Wika ng matandang si Mang Pekto. Sorry, Major. O, ito na. Kapit maigi. Kumapit ka, Kulot. Mang Estong, wag po. Wag. At isang umaalingaw-ngaw na huling sigaw na lamang ang naiwan mula kay Dodong. Aray ko! O yan, tapos na. Napakaiyakin mo. Parang saludsod sa kuko lang eh. Kung makasigaw ka eh, para kang nanganak. Wika ng lalaking payat patungkol sa inalis nitong piraso ng kahoy na nakasiksik sa may kuko sa paa ng binatang si Dodong. Kala mo kasing masaya eh, no? Sakit-sakit kaya. Grabe naman kasi yung gusali na yun. Punong-puno ng basura. Bahay ng alikabok at basura yata yun eh. Nasa kalamang muling naalala ni Dodong ang naiwang katanungan sa kanyang isipan ukol sa kanyang huling nasaksihan na mga pagbabagong anyo ng kasamahang si Mang Goryo. Minamasdan niya ito
tinititigan maigi. Habang kaharap at nag-uusap si Mang Goryo at Mang Pekto, na napabularas na lamang ito sa kanyang isipan. Alam pa ito ni Mang Pekto, pero imposible. Imposibleng aswang yun si Mang Goryo. Kasi pinagtanggol niya nga ako dun sa may manananggal, di ba? Pero bakit ganun? Bakit kaya? Ika ni Dodong habang nakatitig at kumakamot ng ulo. Nasabay pindot naman ni Mang Estong sa kanyang sariwang sugat sa may braso. Aray ko! Aray! Napakasadista mo din talagang panutki. Aray ko! Yung sugat ko! Aray! Hindi matatapos yung taon na to. Punong-puno na ako ng pakokang sa trabaho na to. Grabe! Ay, naku naman! Bakit? Na natatawa na lamang ang kaharap na si Mang Estong sa tinuran ng binata. Di naman nakaligtas kina Mang Pekto ang pagtitig ng binata. Saka lumapit ito kay Dodong. Kulot, alam kong naguguluhan ka. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ito katulad ng iyong inaakala. Totoo yun, iho. Katunayan, ay bagong pasok pa lamang iyan noon sa ating sandatahang kawal. Ay isa-isa ko nang napaimbestigahan ang mga yan. At alam ko ang lahat tungkol sa kanila. Wika ng matandang si Mang Pekto bilang pagsuporta sa kasamahang si Mang Goryo. Ang sakin lang naman po, diba, mga aswang yung hinahanap natin, mga nakakalaban. Tapos, yung nakita ko, diba, aswang ding matatawag kung tutusin, si Mang Goryo. Ay, ko, Mang Panot naman parang ewan, may pangalan no ako. Bakit kailangan sa may sugat pa ako kakalabitin? Grabe naman no, dirty pa naman ang daliri mo. Wika ni Dodong habang hinihipan ang makirot na galos sa may braso. Ang kulit mo din kasi. Di ka nakakaintindi. Pali ganito kasi yan, ha? Kinig ka. Narrator, paso! 1982 Mindanao. Dakong hapon, sunod-sunod na putukan ang umaalingaw-ngaw sa malawak at masukal na kagubatan. Lakad-takbo at maingat na pagkukubli ang ginagawa ng nasa kabataang si Mang Goryo. Ito ang kanyang unang misyon, kung kaya abot hanggang leeg ang takot at kaba ng binatang ito. Wala itong kung anumang kasaysayan sa kalusugan ng hika. Ngunit, eto, kinakapos siya ng kanyang mga paghinga. Ganito, kapag unang sabak sa may gera, na di pa naiwasang maduwal ng binata. Nang makita ang isang kasamahan nito, nakahandusay at labas ang utak habang nakadilat pa ang mga mata at dugo ang muka. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa kanyang nasaksihan, kung kaya nabuwal ito sa kanyang pagkakatayo at sumiksik na lamang sa isang sulok. Nangangatog. Yakap-yakap nito ang kanyang mahabang baril habang pinakikinggan ang nakakabinging putukan. Ngunit, para saan nga ba at pinasok niya pa ang ganitong propesyon kung patuloy lamang na magkukubli ito sa isang sulok? Malalim na nag-isip ang binata
huminga ng malalim at gamit ang kanyang natatanging abilidad at mga natutunan. Bumuelo ito, saka lumabas sa kanyang pinagtataguan at nakipagsabayan ito sa kanyang mga kalaban. Tumindig si Mang Goryo. Gumanti ito ng mga pagpapaputok. Subalit, tila dinadaya lamang siya ng kanyang mga paningin. Dahil kasulukuyan ang kanyang mga nakikitang mga kalaban ay kasing bilis ng isang kisap mata. Hindi ito maaaring magkamali. Nakikita nitong papalapit ang mga anya. Hukbo ng mga rebelde na napakaliksi. Isa-isang ibinabalibag ang mga nasusunggabang sundalo. Hinahagis, papaitaas, na ang ilan pa nga ay halos tumusok pa sa mga sanga ng puno. Hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan, na mas nangamba pa lalo ito nang mapansing kumagat na ang dilim sa buong paligid. Kung kaya, humanap ito ng ligtas na pwesto upang mas makabuelo pa ng kanyang pag-atake. Subalit, isang katahimikan. Biglang tumahimik ang buong kapaligiran. Nagtaka ito kung kaya tumayo ang binatang si Mang Goryo. Inoobserbahan ang buong paligid na kanina lamang ay puro palitan ng putok ng baril ang kanyang mga naririnig. Nang biglang, dahan-dahan sa kanyang harapan, nakita nito ang pagtayo ng isang rebelde. Hinuhubad ang mga nakasukbit na gamit sa kanyang katawan at unti-unti itong nagbabago ng kanyang anyo. Napapatras na ang binata at sa isang iglap ay binalot ito ng labis na pangangatog ng katawan. Dahil sa kanyang nasasaksihan at ang kaninang takot at nerbiyos, ngayon ay mas naging doble at triple na halos di na nito makalabit ang gatilyo ng kanyang baril sa sobrang panginginig. Ngunit sa kabila ng pagiging abala sa pagkalabit ng kanyang baril, ay walang ano-ano. Isang umaalingaw-ngaw ng pagputok ng baril ang kanyang narinig at sumabog ang ulo ng nakakatakot na nilalang na kasulukuyang nasa kanyang harapan. Attack! Dahil kasulukuyan na palang dumating din ang kanilang responde mula sa ikalawang hukbo. Pinaulanan ng mga ito ang mga kaninang rebelde na nag-anyong nakakatakot na nilalang. Tila mga binubutas na sako ng bigas ang mga katawan nito. Sumisirit ang mga dugo sa bawat pagtama ng matataas na kalibre ng baril. Na ilang sandali pa ay parang nakaramdam si Goryo ng kakaiba. Napapatanong ito, sino ang mga ito? Ano nga ba ang mga ito? At bakit ito ang kanilang nakakaharap? Dahil ang kanyang tanging pagkakaalam ay mga rebelde ng kabundukan lamang ang kanilang kalaban. Subalit, lihis na ito sa kanyang nalalaman tungkol sa kanilang misyon. May hindi tama. May hindi siya lubos na nalalaman. Ngunit, bilang sundalo, ay namulat sila sa isang solidong kautusan na sumunod muna sa ipinag-uutos bago
ang magtanong. Lumipas pa ang ilang sandali. Tinungo na nila ang pinakakuta ng ikanga ay rebelde. Hindi lubos makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan. Nakahandusay ang mga nakakatakot na itsura ng mga nilalang. At unti-unti itong nagbabago sa pagiging anyong tao. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay naririnig ni Mang Goryo ang isang pag-uusap mula sa kanilang mataas na opisyal. Naikapan nito. Oo naman, Teniente. Kapag knock-gear out natin ang buong bundok sa mga tribo na ito, sigurado ang pangakong bonus sa atin ni Congressman. At para maituloy na natin ang kanilang mga nakaplanong negosyo dito. Hindi makapaniwala si Mang Goryo sa kanyang mga narinig, kung kaya napalingon ito na hindi naman nakaligtas sa kanyang mga opisyal. Ikapa ng kanyang colonel. Hey Private, anong tinitingin mo? Double time. Search the area. Go! Move! Na ilang segundo din itong napatulala at mabilis din namang tumalima. Subalit, papalapit pa lamang ito sa pinakasentro ng mga kubol ng tribo. Ay naririnig na agad nito ang mga sunod-sunod na pagpapaputok ng kanilang mga baril. Sigawan, mga pagpapalahaw ng mga bata, mga kababaihang sumisigaw, umiiyak. Nasasaksihan ni Goryo ang pamamaslang sa buong tribo. Kung kaya, mas lalong napapaisip ito. Hindi ito tama. Ngunit, sinigawan ito ng kanyang nakakataas na opisyales. Ikapa ng kanyang tenyente. Hoy, hindi ka binabayaran ng gobyerno para tumunga nga lamang dyan. Kilos! Move! Toll time! Subalit, mabigat ang kanyang mga paa. Ultimo ang kanyang kalooban upang tumugon sa ipinag-uutos. Dahil sa nag-iisang katanungan sa kanyang isipan. At ano nga ba ang kanyang dapat na gawin? Papaslangin nga ba niya ang mga katutubo? Hindi ba't ang pakay lamang nila ay ang mga rebelde at magawang mapasuko ang mga ito? Ngunit, ano nga ba ang kaganapang ito? Na namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang malaking kubo. Sinusuri nito ang buong kabuuan ng bahay. Sinisiyasat kung may tao pa bang natitirang buhay sa loob ng kanilang pamamahay. Ngunit sa isang sulo ay hindi nakaligtas sa kanyang mapanuring mata ang mga nakakubling mag-ina. Nagtama ang kanilang mga paningin. Umaapaw sa luha ang mga mata ng mga ito na tila humihingi ng awa, na ang tingin sa kanya ay kamatayan. Nang biglang, Ano, Private? May tao pa ba dyan? Search the area. Huwag kang tumunga nga dyan. Move! napalingon bigla ang nalilitong si Goryo. Nakikita nito ang lumuluhang mata ng mga inosenteng bata at ng nagmamakaawang ina. Kung kaya, mas nagdadalawang isip ito kung isusuplong niya ba ito o palalagpasin o patatakasin. Subalit, mas nanaig ang malambot na puso nito at tumugon sa kanyang kausap. Colonel,
Baka nakalikas na ang ibang tao dito. Malinis po, walang tao. At muling sinulyapan ng binatang si Goryo ang kaninang sulok na nakakubli na mag-anak. Subalit, wala na ang mga ito. At nakahinga ng maluwag ang binatang si Goryo. Kinagabihan, kasalukuyan ng nakahimpil sa kani-kanilang ikanga ay barracks ang mga sundalo upang makapagpahinga. At habang nagpapahinga ang mga ito ay di maiwasan ni Mang Goryo na mapansin ang isang kasamahang sundalo nito. Tulala, nanginginig, at ang mga balintataw nito ay kababakasan ng labis na hilakbot. Kinamusta niya ito at inuusisa kung ayos lamang ba ito. Subalit, isang nakakapangilabot na kataga ang namutawi sa may nababaliw na sundalo. Kakatapusan na natin. Hindi natin sila dapat ginambala. Mamamatay na tayong lahat. Mamamatay na tayong lahat. Mamamatay na tayong lahat. Na mas labis pang ikinagulat ni Mang Goryo nang bigla pa siya nitong haltakin sa kanyang manggas ng uniforme. Nakikinig ka ba? Ha? Mamamatay na tayo. Mamamatay na tayo. Mamamatay na tayong lahat. Mamamatay na tayo. Nakikinig ka ba? Ha? Bitawan mo ko. Ano bang pinagsasabi mo? Saka, ang dumi-dumi ng kamay mo. Hatak ka ng hatak ng damit ko. Kapapalit ko lang eh. Ipapalaba ko sa'yo to. Sige ka. Wika ni Mang Goryo na pinapagaan na lamang ang atmosperang bumabalot sa kanilang pagitan. Subalit, isang boses ang kanyang narinig. Ito ang kanyang tenyente. Ayan mo yan. Nababaliw lamang yan. Ganyan kapag mahina ang loob. Bukas, idiretso yan sa may medical facility natin para mapatingnan. At ipatatanggal ko na yan sa ating grupo. Mahinang nilalang. Wika ng kanilang nakakataas na opisyal. Makalipas ang ilang sandali, ay kasulukuyan ng nakahiga si Mang Goryo sa kanyang pwesto. At nakaramdam ito ng wala sa oras na tawag ng kalikasan. Kung kaya, bumangon ito upang ito ay tugunan. At sa di sinasadyang pagkakataon ay naririnig ni Goryo ang isang nakakabahalang pag-uusap ng kanilang mataas na mga opisyal. Ika pa ng kanyang colonel. Teniente, mauna kayo ng mga bata mo at mamaya ay lilinisin na natin ang bakas dito. Handa na ang bomba. Copy, Colonel. Wala dapat makakaalam ng proyektong ito at ayaw ng kliyente nating umabot pa ito sa may media. At siya nga pala, pababa natin ha. Matik na papasok na sa ating mga bangko ang kabayaran para sa lakad nating ito. Maliwanag? Abay oo naman. Wala tayong magiging problema dyan. Bueno, maagang engranding bakasyon ito. Wika ng kanilang matataas na opisyal habang nagpupulong sa loob ng kanilang pansamantalang kubol na pahingahan. Ngunit di sinasadya na nakaapak si Goryo ng isang tuyong sanga ng kahoy. Lumikha ito ng ingay, kung kaya naalarma ang mga ito na ika daw ay baka may nakaririnig sa kanilang pag-uusap. Colonel, silipin mo. Hindi pwedeng may makakaalam nito. Madali ka. Subalit, halos tumalon ang puso ni Mang Goryo dahil isang malamig na kamay ang biglang humablot sa kanya. Tinakpan nito ang kanyang bibig at kinakaladkad ito papalayo.
Nagpupumiglas ang binata. Pilit kumakawala sa pagkakayapos sa kanya nang di malamang nilalang. Napakaigpit. Walang magawa si Manggoryo. Na ilang sandali lamang ay namalayan na lamang niya na napakalayo na pala nito sa kanilang kampo. At nakikita nito ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga mababalasik, mabalahibo at naglalaway na mga nilalang. Pinapalibutan siya ng muli ng mga nakakatakot na nilalang. Mga nilalang na may malaki at mahabang tenga, na may maiitim na balahibo, matutulis na mga ngipin at kuko, na ang pagkakatindig pa ng mga ito ay mga nakayuko at hayok na hayok. Minasdan ng lalaki ang kanyang sarili. Walang kalaban-laban ang lalaking si Manggoryo sa pagkakataong ito. Nakayapak lamang ito at walang suot na kahit anong sandata, at wala nang nagawa pa ang binata. Paatras ito ng papaatras dahil papaliit na ng papaliit ang kanyang espasyo. Sinusukol ito sa gitna ng mga nilalang na iisa lamang ang pahiwatig ng kasunod nito: kamatayan. Subalit, nahawi ang mga nakapalibot dito nang makita ang papalapit na tila pinuno ng mga nilalang, kasama ang isang ginang. At nagwika ang tila pinuno ng mga ito: Labas ang tagakabatagan, mga palalo at hangal. Sumagot ka! Sino kayo para pumunta dito at kamkamin ang aming lupa at paslangin ng aming mga lahi? Para saan? Sa salapi? Ginto? Mga sakim? Mga galit at makasarili? Lumingon muna ang binata, saka lumunok bago tumugon at maingat na tumindig mula sa pagkakasalampak nito sa may lupa, at nagwika: Isa lamang ho akong sundalo na sumusunod sa utos ng aming nakakataas. At nakatanggap kami ng isang kautusan na lipulin ang mga rebeldeng nagkukuta sa kabundukang ito. Rebelde? Rebelde para saan? Sa mga tulad ninyong sumasamba sa may salapi. Paano kami magiging rebelde sa sarili naming lupa? Nagpakalayo ang aming lahi sa mga tulad ninyo, mga walang iniisip kundi ang sumamba sa pera at salapi, ginto at anumang luho. Nananahimik ang aming lahi at nagpakalayo. Pero kayo mismo ang humihingi ng sigalot, kaya mananagot kayo sa inyong kaparasan. Lumingon ito sa kanyang mga kasama at tila iisang katawan na gumalaw ang mga ito. At sa isang tingin lamang ay kumilos ang mga nilalang upang daluhungin si Goryo. Subalit, pinigilan ito ng isang ginang at nakikilala ni Manggoryo ang sanhi ng Normal pagkaantala, sa inyong paningin. ang kanyang pag-asa. Ito ang kaninang babae ng kanyang naabutan sa isang sulok ng kubo, at yakap nito ang kanyang mga paslit. Bumulong ito sa pinakapinuno ng mga nilalang. Wari ipinapakiusap ang kaninang kaganapan. Saka isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng pinuno patungkol sa binatang si Goryo, saka lumapit dito. Hindi dahil may nagawa kang isang kabutihan mula sa inyong pamamaslang sa aming lahi ay makakaalpas ka na. Hayaan mong mas ipaintindi ko sa iyo lalo kung gaano kabigat ang aming dinadanas. Ang mamuhay ng nakatago sa may dilim, ang maging hindi
normal sa inyong paningin. At mas kahindik-hindik ang mga sumunod na pangyayari. Tumango ang pinuno ng mga ito at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi bilang hudyat upang hatulan si Mang Goryo. Kumilos ang mga nilalang. Sinunggaban ito ng mga nakapaligid sa kanya. Niyapos at mahigpit na ginapos ng mga mababalahibong bisig ng mga nilalang. At dahan-dahang lumapit ang pinakapinuno ng tribo. Tumingala ito sa liwanag ng buwan at umusal ng isang orasyon at nagsagawa ng munting ritual. Saka nagwika. Ako si Bakulgan, ang ninuno ng mga kugan. Tanggapin mo ang aming regalo na dadalhin mo pang habang buhay, na mas nanaisin mo na lamang na mamatay kesa ang mabuhay. Sa tuwing masisinagan ka ng buwan, ay hindi mo nahawak ang sarili mong buhay. At isang nakakakilabot na pagpalahaw ng mga nilalang, mga pag-alulong, ang sumunod na nangyari mula sa nakapaligid sa binatang si Goryo. At kasunod nito ay sabay-sabay siyang sinakmal ng mga nakakakilabot na nilalang. Kasabay ng paghuhumiyaw ng binatang si Goryo ay ang sunod-sunod na putukan naman na nagaganap na nagmumula sa kanilang kampo. Mga pagsigaw ng mga nakakaawang kasamahan na nilalapa ng mga tila mababangis at hayok na mga hayop. Mariin ang mga pagkagat ng mga nilalang sa bawat bahagi ng katawan ng binata. Pinapadaloy ng mga ito ang kanilang malalagkit na laway sa bawat himaymay ng mga ugat nito, na kahit anong piglas ni Mang Goryo ay wala itong nagawa hanggang sa ito ay gupuin na ng kanyang panghihina at mawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising si Goryo sa gitna ng kakahuyan. Gula-gulanit ang kasuotan nito at tigmak ng mga dugo ang kanyang katawan. Wala ito halos maalala, kundi ang huling naganap bago ito pinanawan ng kanyang ulirat. Mga nakakakilabot na boses habang sinasakmal ito ng mga nakakatakot na nilalang. Nahihilo ito. Sumasakit ang kanyang ulo. Kung kaya, tumindig si Mang Goryo. Lakad takbo ang ginawa nito pabalik ng kanilang kampo, na kahit nahihilo pa ay pinipilit nitong tumindig ng maayos at ibalanse ang kanyang pagtakbo. Ngunit pagdating sa kanilang kampo, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasasaksihan. Tumambad sa kanyang harapan ang isang kalunos-lunos na tanawin, mga nakahandusay at walang buhay na mga kasamahang sundalo. Biyak ang mga katawan na wari ay pinagpiestahan ng mga mababangis na hayop. Ultimo ang kanilang mataas na mga opisyal ay nakita nito ang mga kabiyak na bahagi ng katawan. Nakatusok ang mga ulo nito na tila ginawang adorno sa bandila na nakatarak sa may lupa. Minamasdan nito ang kanyang sarili. Dugo. Punong-puno siya ng dugo. At papaano siya nagkaroon ng madaming dugo? At isang boses
ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ang boses ng pinuno. Ngayon, dadalhin mo ang sumpang ito habang buhay bilang parusa sa lahat ng inyong kasalanan. Nabuwal na sa pagkakatayo ang binata. Hinihimas ang nananakit na sentido. Subalit, maagap ito. Hinagilap ang radyong pang telekomunikasyon at idinitalye ang kaganapan sa kanilang kampo at humingi ito ng karampatang tulong. At isang mainit at maagap na responde ang kanya namang natamo. Sumugod ang isang batalyong sundalo na pinapangunahan ng noon ay isang mataas na opisyal na si Major Mang Pekto. Nakalaunan ay hindi naging lihim ang lahat dahil sa masusing pag-iimbestiga ng matandang si Major Pekto na di naman ipinagdamot ni Mang Goryo ang buong katotohanan na sa huli ay ibinahagi dito. Di tulad ng iba ay itinuring na normal na tao lamang si Mang Goryo. Di tulad ng panghuhusga ng ilan na ito daw ay isang nasisiraang bait na nagmula sa gera at inabsuelto sa kaso nito na ito daw mismo ang pumaslang sa kanyang mga kasamahan. At napag-alaman ko mula sa aking masusing pagsasaliksik na ang epekto ng sumpa kay Goryo ay sa tuwing masisinagan lamang ito ang liwanag ng buwan. At hindi ito nakadepende sa pagkain ng tao. At kung magkaganon man, ay may nakahanda na kami lunas para dyan. Hindi pa rin natin hawak ang lahat, kaya dapat maging handa tayo. Wika ni Mang Pekto bilang pagpapatunay. Edi aswang pa rin nga si Mang Goryo. Tama naman, diba? Aswang yan eh. Jasking bata ka. Kaya haba-haba ng ikinuwento. Tapos babagsak ka sa aswang pa rin. Di ka ba nakikinig? Hina mo naman bata. Ika ni Mang Estong na napapakamot sa kalokohan ni Dodong. Lo, baka ikaw Mang Estong may tinatagong lihim din ha? Sabihin mo na hanggat maaga. Ang pangit naman kung halimbawa nasa gitna tayo ng labanan. Tapos magiging taong squidball ka o kaya kwek-kwek. Baka ikaw yung matusok ko. Mahirap na. Ay, Apat loko-lokong pulot na to talaga. aray ko. So, kakailan ka na, Mang Panot ha? Sakit to na. Na natatawa na lamang na pinagmamasdan nito ng dalawang kasamang si Mang Pekto at Mang Goryo. May iba ako, Dodong. Dahil pinahanga mo ako sa ilang mga lakad nyo, bibigyan kita ng bakasyon. Na napangiti naman ang binata sa kanyang narinig. Oh, seryoso yan, Mang Pekto. Bakasyon? Seryoso yan ha? Ang bihira. Wala na pang bawian yan ha? Na mas ikinatuwa pa. Lalo, nang matandang si Mang Pekto, ang tinuran ni Dodong. Oo naman, walang bawian to kulot ha. At bukod pa dyan, syempre, may alawas kayo. Ama naman ayoko naman na pagdating mo sa bakasyon nyo, wala din kayong makakain. Tsaka kahit isama mo pa ang mga kapatid mo at doon na kayo tumuloy sa isang bahay ko. Pagpasensyahan nyo na lamang at di naman kalakihan niyon. Maliwanag? Tila gumuhit ng hugis puso ang mga mata ni Dodong dahil sa kanyang narinig. Naiisip nito ang magiging reaksyon ng kanyang mga kapatid kapag malaman na magbabakasyon ang mga ito. Goryo, samahan mo sila dun sa aking rest house sa tabing dagat at ituro mo ang kanyang bagong assignment. Nabigla namang napalingon si Dodong dahil sa kanyang narinig. Mang Pekto naman.
naman. Scam yata yan eh. Una, bakasyon. Tapos yung pala, assignment na naman. Huwag naman ganun. Kakasabi nyo lang bakasyon tapos ganyan yung assignment. Duda ako dyan. Ayoko nyan. Sabay pindot naman ni Estong sa may galos nito sa balikat ng binata. Rico, talagang panot na to parang ewan eh. Sumunod ka na lang. Mamili ka, bayad utang o bakasyon? Mamili ka. Napaka-choosy mong bata ka. Nasa huli ay pumayag na nga ito sa utos ng matandang si Mang Pekto. Kinaumagahan, nakapag-impake na ang lahat at tuwang-tuwa ang magkakapatid na di mapakali para sa kanilang pagsundo. Kuya Dodong, parang ang sarap maging magbabalot, no? Ayun ko lang nalaman na may ganitong benepisyo. Baka naman pwede ako dyan. Kuya Kulot, sige na. Kahit tagasilid lang ng asin. Che, manimik ka nga. Bata-bata mo pa eh. Ako lang bahala sa pagtatrabaho. Basta ba, sa pasukan ha, mag-aaral kayong mabuti. At ilang sandali pa nga, ay dumating na ang kanilang sundo na minamaneho ni Mang Goryo. Napanganga ang magkakapatid na sina Bogart at Toto dahil sa kanilang nakita. Isang magarang sasakyan at napakalaki nito. Kuya Dodong, grabe. Ang yaman naman ng amo mo. Pinasundo pa tayo sa kotse niya, oh. Ito pa yung sasakyan na pareho? Aray. Sipahin kita dyan eh. Di ka talaga nag-iisip. Puro kasi pagkain. Nasinita na ito ng kanilang kuya habang ipinapanhi ang kanilang mga gamit. Napangiti naman si Mang Goryo at nagwika. Oh, kompleto na ba kayo mga bata? Ano, handa na kayo? Opo. Saka umarangkada na sa pag-alis ang sinasakyan ng apat patungo sa mahiwagang paglalakbay at kaabang-abang na karugtong ng kwento ni Dodong Kulot, ang magbabalot na mananabas ng aswang. Marami pong salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace. Siyempre, bakasyon. Tapos baon, balot. Puro balot.